biyayang hapon po sa inyong lahat. Purihin ang ating Panginoon. Ito po ang araw kung saan tayo po ay patuloy na pinagpapala ng ating Diyos. Kaya karapat-dapat lamang na ibalik po natin ang papuri at pasasalamat sa ating dakilang Yahweh El Shaddai. Hallelujah! Malakas na palakpak kay Yahweh El Shaddai. Amen. Ating pupurihin ang ating dakilang Diyos. Huwag tayo mahiya na siya ay sambahin. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Tayo tindak sa sayaw ang aming katawan. Tindak na tayo sa sayaw na nahihiyan. Sa sayaw magagalak, di ay mapupuri. So ipagkaito tayo tindak. Tindak sa sayaw ang aming katawan. Iwas tayo lumundod. Magsasayaw magagalak, di ay mapupuri. Di rumapililan sa tuwa ay sigaw. Masarap magpuri kay Yahweh siya. Amen. Tunay ngang wala tayong ibang mapupuntahan kundi ang ating Panginoon lamang. Sabi nga po ng sa Gospel, Sunday Gospel, sabi ni San Pedro, saan pa kami pupunta, Lord? Ikaw ang nagbibigay buhay. Sa iyo nagagaling, ikaw ang tinapay ng buhay. Sa iyo nagagaling ang buhay na walang hanggan. Kaya nandito kami, Lord God. Buhay namin ay iaari sa Panginoon Diyos. Hanggang ikaw lamang, Lord, ang nagtiwala sa aming Panginoon. Sa kabila ng aming mga pagkukulang, patuloy mo kaming pinagpapalat. Oh, hallelujah! Purihin ka, Diyos. Kay buti mo sa buhay, iwalatin ka. Sa iyong mga pangako, Diyos, kami maglilingkod sa iyo, Lord God. Ikaw ang nagbigay ng tiwala sa aming Panginoon. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos na kita. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiruin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Yes, Lord God, tuloy ang kay buti ng Panginoon Diyos sa aming buhay. Kaya't karapat dapat lamang ikaw sambahin sa Espiritu at katotohanan. Yes, Lord God, O Diyos, O Diyos, sa kabutihan mo, ako'y narito upang magpuri sa iyo. O Diyos, sa kabanalan mo, nalulunod ako, buhay ay iyan. Ikaw lamang ang nagtiwala sa akin, O Diyos, di kita bibiguin. Magtatapat sa'yo, maglilingkod ako, O Diyos, kay buti mo. Ikaw lamang ang nagtiwala
Lalo na po ang may mga puso, pati na rin po ang lingkod ninyong pinadala. Na lahat ng mamumutawi sa kanyang bibig ay magagaling lamang po sa inyo. Amen. Muli pong lumulapit kami upang ipagdasal ang aming punong lingkod. Bigay niyo po siya ng malakas na katawan, mahabang buhay, at higit sa lahat, manumbalik ang kanyang pananalita. At lahat po ng aming kahilingan, ngayon pa lang ay inaangkit namin na tagumpay sa ngalan ng Jesus. Amen. Praise the Lord, hallelujah, at hindi po natin buksan ang ating pangunawa sa mabuting balita ng ating Panginoon at ang gagamitin niyang daluyan ng kanyang mga salita at ang kanyang lingkod, Brother Rex America. Praise the Lord.
the people could not see what Messiah ought to be. Though your words contain the plan, they just could not understand. Your awesome work was done through the frailty of your Son. El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, gates to angels still to sing. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, Erkamkana Adonai, I will praise you till I die. El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, El Adonai, gates to angels still sing. By the power of your name, El Shaddai, El Shaddai, I will praise you till I die. El Shaddai. Thank you, Father in heaven. We glorify your holy name, Jesus Christ of Nazareth. And we welcome you, Holy Spirit, in this place. Take over. Take control. El Shaddai. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Pinakamamahal naming Diyos, aming Yahweh El Shaddai, ang Diyos na higit sa sapat, ang Diyos na nagpahiram ng buhay at lakas. Lahat ng bagay ay ikaw ang nagmamayari. Wala po kami maipagmamalaki sa iyo, dahil kami mga katiwala mo lamang. Pinagkatiwalaan mo kami upang ikaw ay mapurihan, maparangalan. Salamat, Panginoon, sa oras na ito kami nagkakatipon. At nawa po ang iyong salita, ang mabuting balita nating pagsasalunan. Nawa po ito'y maging liwanag sa aming buhay. Sundan ang iyong himalatan at kababalaghan. At gamitin po ang likod mo mightily, boldly, and powerfully. Kasama po ang iyong mga awit. Punain mo po ng kalwalatian mo ang lugar na ito at maranasan ka namin. Sa pangalan ni Jesus, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Purihin natin ang Diyos. Our gospel is taken from Matthew o John chapter 6 verse 60 to the following verses. Ito po ang sinasabi sa wikang Pilipino. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Sino ang makatatanggap nito? Kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya't sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran na ninyo ako? Gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao papunta sa dati niyang kinaroroonan? Ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ngunit may ilan sa inyo na hindi sumasampalataya. Alam na ni Jesus buhat pa noong una kung sino-sino ang hindi mananalig sa Kanya at kung sino ang magkakanulo sa Kanya. Idinugtong pa niya, iyan ang dahilan kaya ko sinabi sa inyo na walang makakalapit sa akin malibang ito'y loobin ng Ama. Mula nooy marami sa kanyang mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis?
Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Naniniwala kami at natitiyak namin na kayo nga ang banal na mula sa Diyos. Sumagot si Jesus, hindi ba't ako ang humirang sa inyong 12 at ang isa sa inyo ay Diablo? Ang tinutukoy niya ay si Judas na anak ni Simon Iscariote. Sapagat siya na kabilang sa 12 ay magkakalulok sa kanya. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Purihin ang Diyos. Okay? Pwede po tayo maupo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Lahat po na sumagot, answered prayer. Oo, napakahalaga po ng response. Ano yung tugon nyo? Kapag mayroong nagpapahayag ng salita ng Diyos. Yan. It meant to say, ano yun, ay may pananampalataya pag tayo tumutugon. Amen. O kaya naman may pananampalataya pero inaantok. Kaya hindi makatugon po. Maganda po yung ating pag-uusapan, the spoken word. Po, yung salita ng Diyos na ipinapahayag. Mayroong 3 uri po ng salita, ano, mga kapatid? Ha? The written word of God. Pag sinabi pong written word, yung po yung Biblia. The spoken word of God, yung pong salita ng Diyos na binabanggit kung paano nilikha ng Diyos ang buong mundo. Sinabi ng Diyos, let there be light, and there was light. Ano po? The power of the word. And then, yung tinatawag pong the living word. Yung buhay na salita ng Diyos, walang iba kundi si Kristo na bumaba mula sa langit. Wala akong kausap. Amen! Ayun po yun. So ito po ang ating pag-uusapan, the spoken word, mga kapatid. Pag sinabi po spoken word, ito po yung mga, ang Panginoon nagsasalita sa kanila, at yung iba hindi sumampalataya. Nag-umpisa po ang gospel, mga kapatid, sa pamagitan po ng pagtuturo ni Kristo tungkol po sa tungkol saan? Ano ba yung pinag-uusapan nila? Ang pinag-uusapan po nila dito ay yung teaching ni Kristo na malibang kanin ninyo ang kanyang katawan at inumin ang kanyang dugo ay hindi tayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Doon po nag-umpisa yung discussion ng mga alagad at dahil sa kanilang di pagsampalataya, yung iba ay tumalikod at hindi na sumama kay Jesus. Dahil ang turo ni Kristo sa kanila ay cannibalism. Ikaw sa ba? Meron, ikaw sa ba? Ayun po yun, mga kapatid. Kaya, ito po yung sinasabi rito sa ating gospel, the spoken word. Sabi po ng verse 63, sa English version, the word that I have spoken to you. Yung sinabi ni Kristo, our spirit and thy are light. Sabi po sa wikang Pilipino, sa 63, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Amen. Pag sinabi pong Word of God, kasi in the beginning, Jesus is the Word, di ba? John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Amen. And there's a verse 14 in John chapter 1. John chapter 1 verse 14, and the Word became flesh and dwelt among us. Si Kristo po ay nagkatawang tao, mga kapatid kay Kristo. So, yun po ang makita po natin, it is not the flesh, but the Spirit that gives life. Sabi rito sa ating binasa, yung salita ng Diyos ay Espiritu at buhay. Then, yung Holy Spirit na dapat siyang gumagabay sa ating lahat. You cannot believe in His Word if you are not guided by His Word and by the Holy Spirit. Amen. Mahina. Amen. Ayun po yun, mga kapatid. Kaya maraming sumasampalataya nagliligaw because they were not guided by the Holy Spirit and by the Word. Ang tawag po dun ay self-will. Sariling kalooban, sariling interpretation, sariling paniniwala. Hindi yung
tinuturo ng Diyos, mga kapatid. So it is not the flesh, hindi po yung laman, but the Spirit that gives life. Yung Espiritu po na siyang nagbibigay ng buhay. Jesus' word are spirit and life. Ang salita ni Kristo ay Espiritu at buhay. Amen po. Straight up po ng sabi ng verse 60, pakinggan niyo po ang verse 60. Dito po nag-start yung gospel. Narinig ito ng kanyang mga alagad at marami sa kanila ang nagsabi, mabigat na pananalita ito. Ano po yung narinig na yun? Yung sinabi nga na, maliban na kainin nyo ang aking katawan at inumin ang aking dugo, hindi kayo magkakamit ng buhay na walang hanggan. Yun po. And then sabi po ng verse 61, kahit walang nagsasabi kay Jesus, alam niya at na nagbubulong-bulungan ang kanyang mga alagad tungkol dito. Kaya sinabi niya, dahil ba rito'y tatalikuran ninyo ako? Dahil ba doon sa inyong paniniwala na hindi naman yun ang tama? Dahil ba doon sa inyong narinig na hindi nila unawaan na sinasabi ko ang Espiritu at ang salita ay Espiritu at buhay, ngayon ang nagbibigay ng buhay sa atin? Tatalikuran na ako niyo, sabi ni Jesus. Sabi ng Panginoon, gaano pa kaya kung makita ninyong umaakyat ang anak ng tao, ang Panginoon Kristo, papunta sa dati niyang kinaroroonan. Ibig sabihin, tinutuwid ng Panginoon ang babaw, ang hina ng kanilang pananampalataya. Hindi nila matanggap that there is nothing impossible with God, na magagawa ni Jesus ang lahat ng bagay. Amen. Mahina po. Amen. Amen po ba? Naniniwala ba kayo na magagawa ni Kristo ang lahat ng bagay? Amen. Opo, magagawa po niya, no? Kasi sa atin, ginawa na ng Diyos eh. Ako dati squatter sa Bikutan. Di po ba ang Bikutan ay squatter lahat, ano? Ngayon, dati yun ay sakop ng Makati. Pero ngayon, tagig na lahat, ano? Pati Sembo, Pembo, Comembo, ano? Tagig na lahat. Purihin ang Panginoon. Eh ako sa lower nun, squatter ako. Pero yung aking pagsampalataya kay Kristo, iningat ako ng Panginoon. Diba? Ganun po ang paniniwala. Kasi yung iba na ayaw maniwala kay Kristo, ano pong nangyari sa kanila, mga kapatid? Ano po ang nangyari sa kanila? Sabi po ng John chapter 6, verse 66. Isipin mo, John chapter 6, verse 66. Ano po ba yun? 666? Oh. Pag sila po, John chapter 6, verse 66, 666. Wait, sa book of Revelation chapter 13. O diba? Yung po yung pag-accept ng mark of the beast. Po, si Satanas. Ha? Eh, napatapat doon sa mark, sa John chapter 6, verse 66. Yung hindi sumampalataya, hindi naniwala, yung hindi tumanggap doon sa panahon ngayon, ostya. Yung sa panahon ngayon ay Eucharistia. Ang ibig sabihin po ng Eucharistia, celebration of victory. At ang celebration of victory na yun, anong sila'y Israelita ay sila'y nakalaya sa pagkalipin sa Egypto, sa Egypt. Yung El Shaddai, naka 40 years, sila 40 years na nag-travel sa wilderness, pero hindi sila nakapasok at hindi sila nakarating sa promised land. Pinatanaw lang po. Sabi ko sa El Shaddai na after this 40 years, running to 41 tayo na nga po tayo makatawid. Amen. Gusto nyo bang makatawid? Amen. Ha? Yung sineselebrate natin na celebration of victory, Eucharistia, ay yung pagtawid natin from sinners. Mula sa mga makasalanan going to eternal life. Diba? Lahat naman po tayo nagkasala, di po ba mga kapatid? Sino ba sa inyong naniniwala na siya hindi makasalanan? Lahat po tayo makasalanan, di ba no? Sabi ng iba, di ba ang nakahalo niya? Di ba ako gumagawa ng masama? Pero tumingin ka lang ng mahalay sa kapwa mo. Sabi ni Jesus, nangangalo niya ka na. Kaya sabi ko, Lord, patawarin mo ako. Marami pala akong pangalo niyang nagawa. Totoo po yun. Kasi ang aral ni Kristo ay kaiba sa aral ng unang panahon. Ha? Tumingin ka lang ng may mahalay na tingin, you are committing adultery.
how much more yung tinatawag na spiritual adultery. Yung hindi mo tinanggap si Jesus, hindi mo tinanggap ang Diyos, at ipinagpalit mo si Jesus kay Satanas. Yung pelikulang pinapagawa ngayon, no? Dear Satan, marami kong lulukuhin ang demonyo ng mga kabataan. Wag na wag nyo ipapanood sa anak nyo yun. Mapuposes ang anak nyo yan. Kasi yung spirit po nakikilos. Ha? Yung po mga kapatid. So, sabi ng John chapter 6 verse 66, 666, hindi nila tinanggap yung aral ni Kristo. Sabi ron, mula noon marami sa kanyang mga alagad, followers of Christ. Followers of Christ, mga alagad ang tumalikod at hindi na sumama sa kanya. Dahil hindi nila matanggap yung hostia na sabi ng Panginoon, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Hindi po natanggap. Yung iba mas natatanggap nila yung panyo, pero yung katawan ni Kristo hindi. Yung iba may panyo, pinapahalagahan panyo ni El Shaddai, di ba no? Pero yung hostia hindi. Sabi ni Kristo yun do this in memory of me. Gawin niyo ito bilang pag-alala sa akin. If we believe in His Word, kung tayo naniniwala sa Kanyang salita, if we accept His Word, salita ni Kristo yun. There is power in the Word of Jesus. Si Kristo po ang may sabi, do this in memory of me. Ano po yung aalalahanin? Ano po yung aalalahanin? Hindi po yung tinapay symbol. Ang aalalahanin po doon yung ginawa ni Kristo para sa atin. Ano po yung the Paschal Mystery? Ano po yung Paschal Mystery? Yung pagpapakahirap, pagkamatay, at muling pagkabuhay ni Jesus. Na kung hindi po namatay si Kristo at hindi muling nabuhay, lahat tayo patungo sa impyerno. Ito po ba? Amen. Kasi sabi ni Kristo, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Ako anya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang sino man makaparunong sa Ama kung hindi sa pamagitan ko. At sa Acts chapter 4 verse 12, na kay Kristo lang ang kaligtasan at walang ibang pangalan na ibinigay sa silong ng langit sa ikaliligtas nating lahat. Si Kristo po ang Savior, si Kristo po ang tagapagligtas. Si Kristo po ang Redeemer, ang tumubo sa atin. Si Kristo po ang nagpapawalang sala, justification, nagpawalang sala po sa atin si Jesus. Isipin niyo po yun. Dahil sa pagtanggap natin kay Kristo, pinawalang sala tayo. We are all justified. Ang hina. Amen. Purihin ang Panginoon. At marami ang mapapahiya at on the last days. Ano po ba yung last days? Yun sa pagbabalik ni Jesus. Sa huling mga araw. Sabi ng Philippians chapter 2, inaawit ng marami yan. Marami mapapahiya. Because sabi mo ng Bible, ang Philippians chapter 2, every knee shall bow. Lahat ng tuhod ay luluhod sa Kanya. Paano yung mga hindi sumasampalataya, hindi naniniwala kay Kristo, they accepted the humanity of Christ, but the divinity of Christ they rejected. Hinanggap nila, half-truth po yun. Half-truth. Totoo naman po si Kristo yung naging tao. Pero yung pagiging Diyos, the divinity of Christ, hindi nila tinanggap. So half-truth po ang pangaral na gano'n. Kalahati isda, kalahati tao. Serena. Di po ba? Gano'n po yun mga kapatid. Pagdating ng panahon ng the last day, sabi ng Bible, that every knee shall bow, every tongue confess that Jesus Christ is Lord. Di sila po mapapahiya pagdating ng panahon. Dahil ang lahat, luluhod rin sila on that time. Salamat sa Diyos kapag tayo'y noong pa mang tumanggap tayo kay Kristo at sumampalataya, lumuluhod na tayo at sumasamba sa ating Panginoon Jesus. Buti po yung mga tupa lumuhod kay Jesus. Nung siya isilang, sanggol pa lang si Kristo, sinamba na ng mga tupa.
At ang unang-unang sumamba doon ay yung 3 pantas. Hindi po hari yun. Astrologers po yun. Galing sa iba't ibang dako. Nag-aaral sila ng stars. Ay nakita nila, ibang star yun. Balita na noon na may darating na tagapagligtas. So naganda na sila ng kanilang iririgalo. O pagdating nila doon sa Sabsaban, kasi nakarating na po ako doon sa Israel, nag-mission na po ako doon, talaga naman po yung mga ibang sekta na pumunta doon, nananampalataya. Sumasampalataya sila. Kasi totoo. Kasi yung ibang paniniwala, to see is to believe. Pero sa mga taong hindi nanampalataya, hindi nakikita, sabi ng Panginoon, higit na mapalad ang mga sumasampalataya kahit ako'y hindi nila nakita. Hallelujah. Hallelujah to the Lamb forever, mga kapatid kay Kristo. Kaya yun po ang napakasarap, mga kapatid. Alam niyo po, ako nung nagkasakit po ako ng sakit sa puso. Nagkasakit po ako ng ulcer, hepatitis, arthritis, at saka ano po, mga colitis. O totoo po yun. Nagka-ispat ako sa baga. Nagkaroon po ako ng yung tinatawag yung nakakahawa. Ano yun yung may A and D? Tawag doon, sakit. Hepatitis B. Pero lahat po yun gumaling. Amen. By faith in Christ Jesus. Di ba? Doon sa Exodus 15:23 ba sinasabi ng Bible doon? That every knee, hindi sabi rin ay, I am the God. Diba? Kapag sumampalataya at nanalig sa Diyos, walang imposible sa Diyos, kahit anong sakit karamdaman ay kaya niyang paganin. Amen. Diba? Mga kapag kay Kristo, mayroon lang doong sinasabi sa Exodus 15:26, kung maniniwala, mananampalataya na buong puso. Kanya lang, pag tayo nananampalataya, kung half-hearted lang tayo, ano tayo gagaling? Kung kalahati, may hindrance, may balakid, may reservation. Ano po? Mahirap po pag may reservation. Mahirap po pag may reservation. Yung bang, sumasampalataya nga tayo, pero ang dami nating reservation sa ating puso. Extracurricular activities. Ako dati po rin, nangalo niya rin po ako noon. Niloko ko rin po yung una kong asawa, kasi pangalawang asawa ko na yun ngayon. Nakawalong anak po ako. Oo, nakagraduate na lahat. Isa na lang po pinag-aaral namin. O isipin mo, kasi noon po, naniniwala at sumasampalataya ako, pero half-hearted po. Lalo na kung ikaw ay nakakilala ng babaeng napakahusay. Hindi mo naramdaman yun sa tunay mong asawa. Paano yun? Diba? Hindi mo masasabing, di kita may pagpapalit. Yung tukso. Daming pamilyang nawasak dahil sa ganun. Buti na lang po nung nakakilala ko sa Panginoon, binitawan ko yun. Nagtrabaho po kasi ako sa insurance. At yung mga kliyente ko, kalimitan nasa abroad yung asawa. Kaya po, sila ay Kaya po, natukso po ako noon. Pero mula po nung tanggapin ko, sampalatayanan ko si Kristo, lahat ng kasalanan ko'y iniyak ko sa Panginoon, pinagsisihan ko, at mula noon hanggang ngayon, ito na yung buhay ko. Dati po ako'y mamamatay na, halos palito ng katawan ko, pero mula nang tanggapin ko si Kristo, sabi ni Kristo, my word and my spirit is life. Buhay. Ang kanyang salita ay buhay. Ang kanyang espiritu ay ating kalakasan. Amen. Amen. Pilihin po natin ang Diyos. Okay? Malapit na tayo dito na po, no? So, we need to allow the Holy Spirit and the Word of Jesus to guide us. Yun po ang napakahalaga. Kung sinabi niya, it is not the flesh but the Spirit that gives life, we need to allow the Holy Spirit and the Word of God in our lives. Sa buhay po natin, baka naman po ang gabay natin ay yung mga favorite nating mga drama sa radio o sa internet. Natutulog na lang, hindi ka na nag-pray kasi puro Korean drama ang ano.
maging gabay po natin ang Espiritu Santo. Maging gabay po natin ang kanyang salita. Sabi po yun ng verse 63. Sabi ng verse 63, sabi ron, ang Espiritu ang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng laman. Ang mga salitang sinasabi ko sa inyo ay Espiritu at ito ang nagbibigay buhay. Ay kung hindi ka naman nag-welcome, hindi ka nag-acknowledge sa Holy Spirit, hindi ka pa nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos, ano masasabi may buhay ka? Paano mo masasabi na ikay anay? Hindi mo masasabi, mga kapatid. And finally, sabi po, we are always called to be spiritually alive. Tayo pong lahat ay tinawag ng Diyos para mamuhay na may kabanalan at buhay. Kung si Kristo po ang buhay, sabi ng John 14, I am the way, the truth, and the life. Si Kristo po ang buhay natin dapat. At kung si Kristo ang buhay natin, sabi ron, we are called, sabi ron, to be spiritually alive. Buhay dapat po tayo. Ano ba yung buhay? Kahit problematika, kahit asmatika, at kahit walang atika, masaya ka. Amen. Masaya ka. Amen. Purihin si Lord. Sister Sonia, sorry, kasi kanina pagkamalang kita parang si yung mayor ng Tarlac. So, talukhamo kasi. Talukhamo kasi po eh. Eh, nawawala daw siya ngayon eh, di ba? Alam baka nandito. So, ayan po, mga kapatid. So, kailangan po tayo maging buhay. At sabi ng Bible, by living out the gospel. Amen. And acknowledging the Holy Spirit and the values of the Word of God taught us by the Lord Jesus. Sabi ng 67 verse 67, sabi niya rito, tinanong ni Jesus ang 12, at kayo, gusto rin ba ninyong umalis? Sumagot si Simon Pedro, Panginoon, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo ang mga salitang nagbibigay ng buhay. Na kanino rin yung mga salita? Jesus! Sabi ng mga ng 12, kanino pa po kami pupunta? Nasa inyo, na kay Kristo. Ang mga salitang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Amen. Purihin ng Panginoon. Amen. If you want to have eternal life, going to heaven, mga kapatid, si Kristo ang the way, the truth, and the life. Siya yung ating buhay. At tinitya ko sa inyo, hindi niya tayo iiwan. Pangako yan ng Panginoon, I will never leave you nor forsaken you. Kaya kahit na marami kayong problema, kahit na kayo ay nasa dulo ng PC ang problema nyo, Amen. biglang darating ang guide, ang gabay ng Panginoon. Biglang darating yung blessing ni Lord. Marami ko na pong experience yan. Ako po ay 39 years na sa ministry. At napakatindi po. Hindi ko po ini-expect yung mga blessing na yun. Hindi ko po ini-expect yung magandang buhay na yun. Pero dahil sa pangako ng Diyos, naranasan ko po ang magandang buhay na pangako ni Yahweh El-Shaddai. Amen. Amen. Yung dati ko pong asawa, hindi kagandahan, pero nung sabi ko, Lord, mag-aasawa muli ako. After 7 years ako'y napalo. Sabi ko, Lord, ang gusto ko pong maging asawa, kamukha ng katawan ni Alma Moreno. Binigay po ni Lord. Kasi pansa ko ni Alma Moreno lahat ng pelikula niya noon. Ang edad ko po ngayon ay 69 na, my favorite number. 69 years old na po ako. Kaya po, napakabuti ng Diyos. Diba? Pero susunod na favorite number ko, 120. Bakit po? Yun ang pangako ng Panginoon. Sino gustong umabot ng 120 years old? Ayoko na. Pangako yun ng Panginoon. Ha? Mga kapatid, nasa kalagitnaan pa lang ako ngayon tayo. Pero masarap yung umabot sa pinangako ng Panginoon. At yun ang buhay na hahantong sa langit. Amen, amen. Tayo po ay magdasal. Taas po natin ating kamay o kaya po ipatong nyo sa inyong puso ang inyong mga kamay. Durog natin sa Panginoon ang anumang problema, karamdaman, sakit po, anumang puso linharin na ating naranasan ngayon. Sharamaya. Yekatarabashi. Hallelujah. Thank you, Jesus. There are times when we may experience
a kind of spiritual blindness. Bakit po? Because we don't allow the Holy Spirit and His Word to guide us. Shalabahandra. Thank you, Jesus. ng kadiliman. Amen. Amen. Liwanag ang iyong Oh God, thank you. binibigas. Holy Spirit. Sa sakit at karamdaman, Glory. latay mo, Jesus, ang pinanggalingan. Amen. Yes. Thank you, Lord. Hallelujah. Salita mo'y Panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. sapat sa buhay ko, salita mo ay Nararanasan ko. Yes, O Lord. Thank you. Salita mo'y panghahawakan ko. Salita mo'y tapat at totoo. Lahat ay nasa iyo. Sapat sa buhay ko. Salita mo ay nararanasan mo. Yes, in the name of Jesus Christ of Nazareth, and with the power of the Holy Spirit, I claim, Lord God, your healing power and deliverance power in the name of Jesus Christ. I rebuke whatever kind of sickness right now, and I claim, Lord God, healing and deliverance by the power of the Holy Spirit. Father, cover them with your precious blood always, and make us holy, Lord, and worthy in your kingdom. In Jesus' name we pray, and everybody say Amen. Amen. and Amen. Purihin natin ang Diyos. Prayer. Ating pong dinadalangin si Mayor Ben Abalos, Vice Mayor Minchi Abalos, Congressman Boyet, and Queenie Gonzalez, City Administrator, Brother Teng Victorino, Brother Chi and Moya, Sister, and City Admin staff, all virtual attendees. Si Brother Mike Vilante, si Araceli Luceriaga, si Mel Binosa, Rochelle Peret, Marivic Bebar, Idel Mortega, Elvira Manalo, Angelo Angelito Esparago, Kat Davis, at Brother Jay Cortez, Sister Vicky Gibara, Brother Edgar Tabanyo, Sister Elena Victorino, Brother James Montes, Sister Grace Cabrera, Brother Andy Natividad, Sister Gloria Ridasa, and Brother Hernan Victorino, Sister Mel Bazi, at Brother Adolfo Bausa, Sister Alma Wadre, at Brother Jojo Morante, Brother Danny Binosa, and Brother Ignacio Manalo, Brother Joey Fernandez, and Brother Charles Nico Castillo, Brother Carlo Tiques. At prayer for the soul of Sister Pia Espedido and Brother Federico Evangelista, Sister Esmeralda Cruz, Sister Rosalina Caña, Sister Julie Weller, at Sister Winnie Santiago, Brother Lito Magnaya, Sister Rosela Leren, Brother Melchor Delicana, Sister Dolores Salamat, Sister Belia Delicana, at Sister Janabel Elim, at si Brother Eugene Kilban. At lahat ng nandito na dumalo, pagpalain po tayong lahat ng inyong mga prayer requests, we pray na kayong lahat ay answered prayer na. Amen. And the Lord God bless us all now and forever. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Ito yung bonus nyo. Tatlong isipin nyo, answered prayer kayo. Tanggapin nyo.